sa isang mansyon na pagmamay-ari ng Carmiz family. Masama ang loob ni Amy dahil natalo ang mga lalaki ng isang bata lamang. Pagkatapos, tinanong siya ng isang lalaki kung bakit maaga siyang umuwi, at itinanong din ito kung tumakas na naman daw ba si Amy sa eskwelahan. Ang lalaking ito pala ay si Carmiz Shakora, ang head ng Carmiz family. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama, sinabi ni Amy na naiinip na siya sa kanyang pag-aaral dahil walang nagkaka-interes sa kanya. Natutunan ko na ang dapat kong matutunan at hindi ito masaya, dagdag pa ni Amy. Itinanong naman ng kanyang ama, kung kailan daw ba kaya magmamature si Amy. Kahit na henyo ka, kung pabaya ka naman, mawawala ka sa tamang landas balang araw, sabi pa ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig ang sinabi ng kanyang ama, bigla siyang napatahimik. Naguluhan naman ang kanyang ama dahil hindi naman siya ganito kumilos. Tumingin si Amy sa kanyang ama at nagtanong, "Dad, may kilala ka bang nagtatrabaho sa Magic Academy? Pwede mo ba akong ipakilala sa kanila?" Sa kabukiran, kung saan naroroon ang bahay ni na Shireenay, may boses na tumatawag kay Shireenay. Ito ang kanyang ama na si Vincent. Hinahanap pala nito si Shireenay. Sinabi ni Olina na nagpunta daw si Shireenay sa kakahuyan para kumuha ng mga kahoy. Ano, pumunta siya kahit umuulan pa ng nyebe? Tanong ni Vincent kay Olina. Hahanapin ko siya. Dagdag pa ni Vincent. Naisip ni Vincent na noong dinala niya sa lungsod si Shireenay ay muntik na itong mawala. At noong panahon na iyon, nang makita niya noon si Shireenay, iniisip niya na ano kaya ang nangyari sa kanyang anak. Ang tanging nasabi sa kanya noon ni Shireenay ay muntik na siyang mawala habang ito ay umiiyak. Habang nasa kakahuyan, seryosong nagpuputol ng puno si Shireenay. Naisip niya ang magic na nagawa niya noon sa mga lalaki sa lungsod. Naisip din niya na pagkatapos ng araw na iyon ay hindi na niya nagamit ang ganoong klase ng magic. Ang magic ay matagumpay niyang nagawa noon nang hindi niya namamalayan dahil wala siyang kaalam-alam tungkol dito. At nakapasok din siya sa spirit zone. Kapag siya ay nasa spirit zone, nararamdaman niya ang lahat ng nasa paligid niya, at mas nagiging sensitibo ang kanyang pandama. Nang mga oras na iyon, ramdam na ramdam niya ang bawat piraso ng malaking puno sa harapan niya. Di nagtagal, nakita niya ang gitna ng puno na tila kumikinang at sa pagkakataong iyon ay nararamdaman niya ito. Itinaga niya ang kanyang hawak na palakol sa parte ng puno na nakita niyang kumikinang. At nawasak agad ang puno sa isang taga lamang. Pagkatapos niyang mawasak ang puno, naisip niya na ang kanyang ginawa ay isang magic dahil naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama noon. Sa kabilang banda, aksidenteng nakita ni Vincent ang pangyayari mula sa likod ng puno at laking gulat niya sa ginawa ni Shireenay noong mga oras na iyon. Isang kulog ba ang nakita ko, agad na sabi ni Vincent. Pagkatapos noon, patuloy pa din niyang pinagmamasdan ang ginawa ng kanyang anak. Habang nagpuputol ng puno, nasambit ni Shireenay na ito ang unang pagkakataon na matagumpay niyang nagawa ito, sa daang beses na pumutol siya ng mga puno. Napaiyak si Vincent nang makita ang kakaibang talento ng kanyang anak. Naisip ni Shireenay ng sandaling iyon, hindi niya kailangan ng pagkakataon, ngunit ang kailangan niya ay matibay na kaalaman. Bukas, at sa susunod pang mga araw ay uulitin niya ito ng walang katapusan. Pagkalipas ng 3 taon, si Shireenay ay 15 taong gulang na, at may magandang pangangatawan. Noong sandaling iyon, sinusubukan ni Shireenay na putulin ang puno gamit ang spirit zone, katulad ng kanyang ginawa 3 taon na ang nakakalipas. Habang pinuputol ang puno sa kanyang harapan, sinabi ni Shireenay sa kanyang isipan na hindi niya ito nakita sa kanyang mga mata kundi ay sa pamamagitan ng pakiramdam. Agad na nagkaroon ng tunog na parang kulog na animoy kidlat matapos iwagayway ni Shireenay ang kanyang palakol. Pagkatapos ay naisip niya na magpahinga muna at umuwi na ng kanilang bahay at napagtanto niya na halos 5 oras na siyang nagsasanay. Nang pumasok siya sa spirit zone, naramdaman ni Shireenay na parang naging isa siya sa kalikasan. Ang indayog ng mga talahib, ang galaw ng mga uod,
ang tunog ng mga puno na sumisipsip ng kahalumigmigan kasama ang mga ugat nito. Kahit 5 oras ay hindi sapat para maramdaman ang lahat ng mga ito. Tapos naalala niya ang sinabi ng headmaster na, kung posible lamang, ang ibang mundo ay magbubukas. Ibang mundo, ito ay isang angkop na paglalarawan. Nagdesisyon na si Shirley na umuwi na sa bahay habang may daladalang ilang piraso ng kahoy. Nang makauwi, nakakita siya ng mga puting kabayo sa kanilang bakuran, at isang magarang karwahe, at naisip niya kung meron daw ba kaya silang bisita. Pagpasok ng kanilang bahay, nakita niya ang kanyang ama at ina na kausap ang kanilang bisita. Dumating ka na pala, halika at bumati ka sa ating bisita, sabi ng kanyang ama sa kanya. Ito ay si Temuran, ang mayordomo ng Ogent family, ikinagagalak kitang makilala, ang sabi ni Temuran sa kanya. Tumungo si Shirley at nagpakilala sa kanilang bisita. Narito ako para makita ka, sabi ulit sa kanya ni Temuran. Ang Ogent family ay padalawas sa pinakamataas na maharlika. Naisip niya na bakit ang isang taong nagtatrabaho sa kanila ay nagpunta para makita siya. Biglang hinawakan ni Temuran ang kanyang baba at nagtanong sa kanya kung marunong na daw ba siyang magbasa. Medyo nakakabasa ako ng kaunti, simula pa nung bata pa ako, sagot ni Shirley kay Temuran. Iniikot ni Temuran si Shirley, anong ginagawa mo sa akin? Tanong ni Shirley kay Temuran. Mukhang maganda ang iyong reputasyon, anak ka ng isang mangangahoy pero marunong kang magbasa, at isa kang magaling na bata, sabi ni Temuran kay Shirley. Nais mo bang magtrabaho para sa Ogent family? Dagdag pa ni Temuran. Nagulat si Shirley sa sinabi sa kanya ni Temuran, ipinaliwanag ni Temuran na inililipat nila ang mga aklat patungo sa malaking aklatan mula sa bahay ng Ogent family. 10,000 aklat ang kailangan nilang ilipat, at may ilang mahahalagang aklat ang kailangang kolektahin. Sinabi din ni Temuran na ang kanilang paglilipat ay tatagal ng 2 taon at ang paglilipat naman ay gagawin ng iba. Ngunit ang pagpili ng mga aklat ay gagawin naman nila ni Shirley. Naisip ni Shirley na kung ito ay ang aklatan sa bahay ng Ogent family, siguradong ito ay puno ng mahahalagang kaalaman tungkol sa mga salamangka. Sinabi ni Temuran na tanging ang pamilya lamang ni Shirley ang nakakaalam sa kanilang gagawin, at kapag may kahit isang aklat ang makalabas, o kung may kumalat man na balita tungkol dito, si Shirley at ang kanyang pamilya ay mamamatay. Habang nakatingin sa kanyang mga magulang, napagtanto ni Shirley na kaya malungkot ang mukha ng kanyang mga magulang ay dahil sa mga sinabi ni Temuran. At sinabi ni Temuran sa kanila na bibigyan sila ng Ogent family ng malaking pera. Ito ay isang halaga na hindi mo kailanman makukuha sa pamamagitan lamang ng pangangahoy, sabi ni Temuran kay Vincent. Sumigaw si Vincent at sinabing hindi niya tinatanggap ang kahilingan ni Temuran ng dahil sa pera. Sinabi din ni Vincent ay ang gusto lamang niya ay matupad ni Shirley ang kanyang mga pangarap. Tumawa si Temuran, at sinabi kay Vincent na, ano sa tingin mo ang magiging career ng inyong anak? Huwag ka nang mangarap. Kung hindi mo ito ginagawa para sa pera, bakit sinabi mong gamitin ko ang iyong anak? Dagdag pa ni Temuran. Dahil sinabi mo na marunong magbasa si Shirley, matutupad niya ang kanyang mga pangarap, sagot ni Vincent kay Temuran. Siyempre, kailangan kong sabihin iyon. Kahit na marunong siyang magbasa, hindi ko siya palagi mababantayan, sabi ulit ni Temuran kay Vincent. Tinanong din nito si Vincent kung nagsasabi daw ba ito ng totoo kay Shirley. Naalala ni Vincent ang pagkabata ni Shirley, itinuro ni Olina kay Shirley ang ilang salita para lamang sa kasiyahan nito. Ngunit pagkaraan ng 6 na taong gulang niya, nagsimula na siyang magbasa ng mga aklat para matuto. Mukha siyang mabait, at higit sa lahat, siya ay matalino. Iniisip ni Vincent na may dugong maharlika daw ba kaya si Shirley. At naisip niya, kung si Shirley lamang ay lumaki sa isang marangal na pamilya, ay maaari itong makapag-aral. Sa isip niya, sinabi niya na hindi siya dapat nag-iisip ng ganon, dahil ang mahalaga ay si Shirley ay kanyang anak.
Tama lang na ang anak ng mga ngahoy ay matutong magtrabaho sa kabundukan. Pero natatakot siya na magtrabaho si Shiranae sa bundok. Binalikan ni Vincent ang nangyari noong pumunta siya kay Temuran para kausapin ito. Lumuhad siya sa harapan ni Temuran, at nakiusap ito na gamitin ni Temuran ang kanyang anak. Bata pa siya ay nagbabasa na siya ng aklat, at siya ay isang matalinong bata din. Maaari mo ba siyang hayaan na magbasa ng aklat? Pakiusap ni Vincent kay Temuran. Hindi ko kailangan ng pera mo, kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na ako lumapit para makiusap sa'yo. Lumayas ka ngayon dito sa bahay ko, pasiga na sabi ni Vincent kay Temuran. Ang lakas ng loob mo para insultohin ang pamilya ko, para lang sa maliit na halaga. Tumalikod na si Temuran para umalis na sabi niya sa kanyang isip na wala na siyang magagawa, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi. Ama, gagawin ko po, biglang sabi ni Shiranae sa kanyang ama. Nagulat si Vincent sa sinabi ng kanyang anak, sigurado ka ba, wala akong intensyong takutin ka. Sabi ni Temuran kay Shiranae. Pero, kapag nagkaroon ka ng kahit maliit na pagkakamali, maaaring magdulot ito ng kamatayan para sa iyo at sa iyong pamilya. Ayos lang, hayaan mo akong gawin ito, sagot ni Shiranae kay Temuran. Hindi ko ito ilalabas, at kung may pagkakamali man ay hindi kita masisisi. Kung iyan ang gusto mo, babalik ako makalipas ang 1 linggo para sunduin ka. Kung magbabago pa ang iyong isip ay okay lang naman na tumanggi. Ngunit sa sandaling makarating ka na sa bahay, hindi ka na makakaalis hanggang sa matapos mo ang iyong mga trabaho, sagot ni Temuran kay Shiranae. Sinabi ni Vincent kay Shiranae na bakit daw nito tinanggap ang ganoong trabaho, kailangan daw lang nila ng isang tao para mamatay para sa kanila. Tumanggi ka, pagkakamali ko ito, at ito ay aking responsibilidad, dagdag pa ni Vincent. Ama, salamat po sa pagbibigay sa akin ng isang napakalaking regalo, sabi ni Shiranae sa kanyang ama, habang nakangiti at may kaunting luha sa kanyang mga mata. Napaiyak si Vincent sa sinabi ng kanyang anak sa kanya. Niyakap niya si Shiranae at sinabing, "Huwag kang mag-alala anak. Sinong magsasabing hindi kita kayang protektahan, mag-iingat ka. Sisiguraduhin kung hindi nila magagawang saktan ang pamilya ko." Napaiyak si Olina dahil sa kanyang mga narinig at nasaksihan. At naisip niya na napalaki niya ng maayos si Shiranae. Patuloy na umiiyak si Shiranae. Yakap ang kanyang ama. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang mga tagapagsilbi ng Ogent family para sunduin si Shiranae. Pinapirma nila si Vincent sa dala-dala nilang kontrata para sa pagtatrabaho ni Shiranae sa kanila. Habang hawak ni Vincent ang kontrata, ay bigla itong lumipad. Kailangan na nating umalis, sabi ng isang tagapagsilbi. Pinasakay na nila si Shiranae sa isang magarang karwahe, dala-dala ang mga gamit nito. Pagkasakay nila, ay agad na din silang umalis, habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Malungkot si Shiranae dahil iniwan niya ang kanyang ama at ina. Pagkatapos ay sinubukan niyang buksan ang spirit zone, at naramdaman niyang umiiyak ang kanyang mga magulang dahil sa kanyang pag-alis. Nakumbinsi ni Shiranae ang kanyang sarili na ipagpatuloy ang lakas ng kanyang loob, dahil ang pagkakataong ito ay minsan lamang sa kanyang buhay. Naisip din niya na, kaya daw ba kaya niyang mabuhay ng ligtas sa loob ng 2 taon. Patuloy silang naglakbay patungo sa kanilang pupuntahan. Ang bahay ng Ogent family ay matatagpuan sa lungsod ng Chris sa kaharian ng Thormia. Sila ay isang pamilya ng mga mandirigma na naghuhubog ng mga tao para maging isang eskrimador. Ang head ng Ogent family ay isang third-class na eskrimador. At ang kasalukuyang head ng pamilya, ay isang 4th class na mandirigma. Sa madaling salita, sila ang may kontrol sa puwersa ng kapangyarihan sa buong lungsod, paliwanag ng isang tagapagsilbi kay Shiranae. Narating na nila ang bahay ng Ogent family, na mangha si Shiranae sa kanyang nakita. Napakaganda ng bahay ng mga ito, bumaba na sila sa karwahe. Natatakot ka na ba? Ang pamilyang ito ay puro halimaw, sabi ng isang tagapagsilbi kay Shiranae. Bantayan mo ang iyong mga salita.
Kung ayaw mong mapugutan ng ulo, sabi naman ng isa pang tagasilbi sa kanya. Habang naglalakad papasok, at habang pinagmamasdan ang paligid, nagsisimula na niyang maramdaman ang katotohanan. Ipinapakilala nila kay Shiranae ang bawat parte ng lugar na kanilang nadadaanan. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, narating na nila ang lugar kung saan mamamalagi si Shiranae. Pagkapasok ni Shiranae sa loob ay nakita niya doon sa loob si Temuran. "Nariyan ka na pala," sabi nito kay Shiranae, "sumunod ka sa akin at ipapakita at ipapaliwanag ko sa iyo ang iyong mga gagawin." "Gagawin ko ang aking makakaya," sabi naman ni Shiranae dito. Pagkarating nila sa lugar, agad silang pumasok sa loob nito. Namangha siya sa kanyang nakita, ito ay ang Ogent Family Library. Napakalaki nito at napakaraming aklat ang nakalagay dito. Ang mga aklat na ito ay kailangang ilipat sa bagong aklatan. At ang kailangan mong gawin ay ayusin ang mga ito. Bibigyan kita ng mga listahan bawat linggo, kailangan mong hanapin at pagsamasamahin ang mga ito. Ang trabaho ay magsisimula ng alas 9 ng umaga at matatapos ng alas 6 ng gabi. Maliban doon, malaya kang gawin ang anuman. Ngunit bawal kang lumabas dito. At hindi pa pwede pumasok sa mansyon kung walang nag-uutos sa iyo. May iniabot din itong mga papel kay Shiranae at sinabing dito daw sa papel nakasulat ang mga alituntuning dapat sundin ni Shiranae. "Meron ka pa bang tanong?" paliwanag sa kanya ni Temuran. Naisip ni Shiranae na sulit na itaya niya ang kanyang buhay. At sumagot siya, "Kailan ako magsisimula?" Sinabi naman ito kay Shiranae na bukas. Kinabukasan, handa na si Shiranae para magsimula sa kanyang trabaho. Habang binabasa ang mga nakasulat sa papel, naisip niya kung bakit isang tao lamang ang dapat mag-ayos ng mga aklat. Kailangang pare-pareho ang pagkakategorya sa mga ito. Halimbawa, kapag siya ay magkakategorya ng aklat na may pinamagatang History of Swordsmanship, ito ay makakategorya sa kasaysayan o sa kasanayan sa espada depende sa taong magbabasa nito. Isang bagay pa ang kanyang natutunan sa pagbuo ng sistema para sa pagkakategorya ay ang lahat ng kaalaman ay konektado. Ang pundasyon na nagkokonekta sa lahat ay ang pinagmulan. Ang kaalaman ay nakasalansan sa isang linya na tinatawag na kasaysayan. Ang kasaysayan ay tunay na sandigan ng kaalaman. Ang pagbuo ng kanyang kaalaman sa kasaysayan bago pa man ay lubos na magpapaikli sa oras na kinakailangan upang palakasin ang iba pang larangan ng kaalaman. Sa 10,000 aklat, 850 ang tungkol sa kasaysayan. Babasahin niyang lahat ito sa loob ng 2 taon para maabot niya ang kanyang pangarap na maging isang salamangkero. Biglang may narinig na tunog si Shiranae. Inisip niya na baka ito ay si Temuran. Agad na isinara ni Shiranae ang aklat na kanyang binabasa. Hindi siya pwedeng makitang nagbabasa ng aklat hanggat hindi ito sinasabi sa kanya. Tiningnan ni Temuran ang listahan ng kanyang ginawa. Sinabi nitong magaling daw ang ginawa ni Shiranae, at nagtanong ito kung nagtrabaho daw ba si Shiranae ng lampas na sa oras. "Tama ka." Ang sagot ni Shiranae, tumalikod na si Temuran, pero bago ito umalis. Sinabi nito kay Shiranae na, malayo pa ang kanyang lalakbayin kaya, pangalagaan nito ang kanyang sarili, dahil nasa kanya lahat ang responsibilidad. "Tatandaan ko iyon." Ang sagot ni Shiranae, humarap muli sa kanya si Temuran. At naisip ni Shiranae na baka nalaman nito na kaya siya ay lumampas sa oras ay dahil siya ay nagbasa ng mga aklat. Tinanggal ni Temuran ang dumi sa balikat ni Shiranae at sinabing, hindi lamang ang mga trabahador ang pumupunta sa aklatan na ito, minsan ay pumupunta din dito ang family head at ang ibang miyembro ng pamilya. Kaya huwag mong hayaan ang bumaba ang dignidad ng pamilya nang dahil lamang sa iyong pagpapabaya sa iyong itsura. At gawan nito ng paraan ang kanyang mahabang buhok. "Sige, gagawin ko," ang sagot ni Shiranae kay Temuran. Umalis na si Temuran at nagpaalam na din sa kanya si Shiranae. Nakahinga ng maluwag si Shiranae dahil inakala niya na mapapag-alitan siya ni Temuran sa kanyang ginawa.
Ipinagpatuloy ni Shiranae ang kanyang ginagawa, naisip niya na kailangan niyang mag-ingat para hindi siya magkaroon ng anumang problema, ngunit ito ay napakahirap. Ang aklat na kanyang binabasa ay may pinamagatang The Order of the Three Empires. Ang kaharian ng Thormia ay napakahirap ng maintindihan. Paano pa niya maiintindihan ang lahat ng ito? Kailangan daw ba niyang sauluhin ang lahat ng ito? Naisip ni Shiranae na hindi kailangan lamang niyang maunawaan ang bawat linya, upang anumang oras ay maalala niya ito sa kanyang memorya. Habang nagbabasa ay nakaramdam na siya ng antok dahil sa pagod. Biglang dumating si Temuran at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay naabutan na siya nitong natutulog. Kinuha ni Temuran ang binabasang aklat ni Shiranae, at nang tingnan niya ito ay nasabi nito sa kanyang isip na si Shiranae ay isang walang kwenta para magbasa ng ganoong aklat. Sa tingin daw ba ni Shiranae ay siya ay magiging matagumpay nang dahil sa kanyang pag-aaral, naisip din niyang pagbawalan si Shiranae na pumasok dito sa loob kapag tapos na ang oras ng trabaho, para lamang magbasa ng mga ganoong uri ng aklat. Isa lamang siyang bata na napakalaki ang pangarap, naglakad na palabas ng aklatan si Temuran.